Kumusta mga kaibigan? Sa araw na ito, tatalakayin natin ang kwento ng isa sa pinakakilalang sportswear brands sa buong mundo, ang Adidas. Paano nga ba nagsimula ang Adidas at paano ito lumago upang maging isa sa mga pangunahing pangalan sa industriya ng sportswear? Tara, samahan niyo ako sa isang masusing pagtalakay sa kwentong ito ng tagumpay at inobasyon. Ang kwento ng Adidas ay nagsimula sa Germany noong 1920s. Ang nagtatag nito ay si Adolf Adi Dassler, isang shoemaker na may passion para sa sports. Ipinanganak noong Nobyembre 3, 1900 sa isang maliit na bayan sa Herzogenaurach, Germany. Si Adi Dassler ay nagsimulang gumawa ng mga sapatos sa laundry room ng kanilang bahay matapos bumalik mula sa World War I. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Rudolf Dassler, itinatag nila ang Dassler Brothers Shoe Factory noong 1924. Ang kanilang layunin ay makapag-produce ng mga dekalidad na sapatos para sa mga atleta. Naging matagumpay ang kanilang negosyo at noong 1936 Berlin Olympics, sinuotan ng Dassler shoes ang sikat na African-American sprinter na si Jesse Owens. Si Owens ay nanalo ng 4 na gintong medalya at ang tagumpay na ito ay nagbigay ng malaking exposure sa kanilang sapatos. Ngunit noong 1948, nagkaroon ng alitan ang magkapatid na Dassler na nagresulta sa paghihiwalay nila. Si Rudolf ay nagtatag ng sariling kumpanya na tinawag niyang Puma habang si Adi naman ay itinatag ang Adidas noong 1949. Ang pangalan na Adidas ay mula sa palayaw ni Adi na Adi at ang unang 3 letra ng kanyang apelyido na Das. Noong 1949, ipinakilala ni Adi Dassler ang 3 stripes na logo na naging trademark ng Adidas. Ang mga stripes na ito ay hindi lamang disenyo kundi nagsisilbi rin bilang suporta sa sapatos. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo ng dekalidad at inobasyon sa sportswear ang 3 stripes. Sa mga sumunod na dekada, ang Adidas ay patuloy na nag-innovate at nag-develop ng mga bagong produkto. Noong 1954, ipinakilala nila ang screw-in studs na football boots na ginamit ng West Germany team sa 1954 FIFA World Cup. Ang team na ito ay nanalo ng kampyonato at ang Adidas boots ay naging paborito ng mga football players sa buong mundo. Noong 1970s, lumawak ang saklaw ng Adidas at pumasok sa iba't ibang sports tulad ng basketball, tennis at running. Ang kanilang iconic na superstar shoes ay naging popular sa mga basketball players at ang Stan Smith tennis shoes ay naging isa sa pinakasikat na sapatos sa tennis. Sa paglipas ng mga taon, ang Adidas ay naging kilala hindi lamang sa sportswear kundi pati na rin sa fashion. Ang kanilang mga produkto ay naging paborito ng mga sikat na atleta, musicians at fashion enthusiasts. Ang kanilang mga collaborations sa mga designers at artists ay nagbigay ng bagong buhay at estilo sa kanilang mga produkto. Noong 2005, binili ng Adidas ang Reebok na lalo pang nagpalawak ng kanilang presensya sa global sportswear market. Sa kasalukuyan, ang Adidas ay mayroong libu-libong empleyado at mga retail stores sa buong mundo. Ang kanilang commitment sa inobasyon, kalidad at sustainability ay nananatiling pangunahing prinsipyo ng kanilang negosyo. Bukod sa kanilang mga produkto, kilala rin ang Adidas sa kanilang mga charitable activities at suporta sa mga komunidad. Ang kanilang mga programa tulad ng Adidas Parley ay naglalayong mabawasan ang plastic waste at makatulong sa kalikasan. Ang kwento ng Adidas ay isang inspirasyon sa maraming negosyante at sa lahat ng tao. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at dedikasyon sa inobasyon at kalidad, maaaring magtagumpay ang isang negosyo sa kabila ng mga pagsubok at hamon. Si Adi Dassler at ang kanyang pamilya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nagnanais magtagumpay sa kanilang mga pangarap. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento ng tagumpay at inspirasyon. Ito ang Pinoy Wisdom. Hanggang sa muli.
Paalam.